Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong impeachment complaint na ang nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, binanggit sa pinakabagong reklamo ang umano'y panunuhol niya sa mga DepEd official. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mga pari, mga abogado at mga miyembro ng NGO ang tumatayong complainant sa ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nila, kasama sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise ay dahil sa anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Gaya ng naunang dalawang impeachment complaints, kaugnay ito sa umano'y maling paggamit ng bise ng confidential funds. The impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na inilahad sa mga pagdinig sa Kamara. Kaugnay ito sa alegasyong nakatanggap sila ng mga sobrang naglalaman ng pera na nagmula umano kay VP Sara. Tanong ng mga complainant, kung hindi i-impeach ng Kamara si VP Sara, ano raw ang pipigil sa ibang opisyal ng pamahalaan sa paglustay sa pera ng taong bayan? What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Mga pito kaming pare at ibang mga kasama naming lawyers, we believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Ang ikatlong impeachment complaint, inendorso na ni Representative Gabriel Bordado ng Camarines Sur 3rd District at ni Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Tinawag pa niyang isang disgruntled employee ng DepEd ang isa sa mga nag-aakusa nito sa kanya. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang dalawang impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang dalawang impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.